Narinig mo na ba ang kasabihang kahit gaano ka kahusay sa isang bagay, palaging may batang asyano na mas mahusay pa sa iyo? Well, yan ang buong buhay ni Orhan. Kilala siya bilang isang jack of all trades, na nangangahulugang halos anumang kasanayan ay kaya niyang matutunan. Pero gaano man siya magsumikap, palaging may mas mahusay sa kanya. Kaya kailangan niyang humanap ng paraan para malampasan ang kanyang kahinaan. Isang araw, nagtatrabaho si Orhan sa kanyang mesa nang biglang sinabi sa kanya ng pinuno ng partido na siya ay pinapalabas sa partido. Sinabi ni Oliver kay Orhan na matagal na niyang binabalewala ang hindi pagkakapantay-pantay ng kapangyarihan sa partido dahil magkaibigan sila ni Orhan mula pagkabata at gusto niyang manatili sa tabi nito. Ngunit sa puntong ito, hindi na niya maikakaila na ang pagpapanatili kay Orhan sa partido ay magpapabagal lamang sa partido. Talagang sinisikap ni Oliver na maging mabait at dahan-daang ipaalam kay Orhan, pero ang dalawa pang kasama nila ay talagang nagiging bastos tungkol dito. Parehong tinawag ni Anneli at Derek si Orhan na isang bigat na patay at sinabihan siya na mas magiging maayos ang koponan kung wala siya. At kahit kailan ay hindi sasabihin ni Oliver iyan ng malakas, may katotohanan sa kanilang mga akusasyon, kaya pinakiusapan niya si Orhan na formal na magbitiw sa partido ng mga bayani. Nalulungkot si Orhan habang naaalala niya kung paano sila ni Oliver binuo ang grupo na ito 8 taon na ang nakalipas at mabilis na umakyat sa S-rank ng magkasama. Sila pa nga ang unang nakarating sa ika-74 na palapag ng Great Southern Dungeon, kaya hindi niya maintindihan kung bakit siya pinababayaan ni Oliver ngayon. Nilinaw ni Oliver na naiintindihan niya kung gaano kahalaga para sa grupo ang pagkakaroon ng isang enchanter na tulad ni Orhan na may kakayahang gumamit ng support magic. Ngunit noong nakaraang buwan, sa isang pinagsamang pagsalakay, naobserbahan niya kung paano nakipaglaban ang ibang S-rank party kasama ang kanilang support mage, at sa totoo lang, mas mahina ang support magic ni Orhan kumpara sa babaeng iyon. At hindi man lang maitatanggi ni Orhan dahil alam niyang ito ang totoo. Ang kanyang mahika sa pagsuporta ay palaging nasa kalagitnaan lamang gaano man siya magsanay, ngunit sinasabi niya na ang tanging dahilan kung bakit napakakaraniwan ng kanyang mga salamangka ay dahil orihinal siyang nilayo na maging isang mandirigma, ngunit kinailangan niyang lumipat sa mahika sa pagsuporta upang balansehin ang grupo. Gayunpaman, bago pa niya matapos ang pangungusap, pinutol siya ni Derek at pinaalalahanan na ang tanging dahilan kung bakit kinailangan ni Orhan na lumipat sa pagiging isang enchanter ay dahil mas mahusay si Oliver sa paghawak ng espada kaysa sa kanya. Si Orhan ay marunong gumamit ng espada at magpalabas ng suportang mahika, ngunit sa pangkalahatan, siya ay nasa gitnang antas lamang ng kasanayan. Gaano man ayaw ni Oliver na gawin ito sa kanya, sinabi niyang nakahanap na siya ng kapalit na enchanter, kaya hindi na kailangan ang tulong ni Orhan. Alam na niya na hindi siya gusto ng dalawa pang kasama niya, pero kung si Oliver ang magtatanggal sa kanya, talagang walang dahilan para manatili pa sa party na ito. Tumayo siya at nagsimulang maglakad patungo sa pinto, at habang paalis siya, sinabi ni Anlay kung gaano siya natutuwa na hindi na siya magiging dito para utusan sila. Sinabi rin niya sa kanya na hindi siya dapat masyadong magdamdam sa sarili dahil sapat pa rin ang kanyang kakayahan para maging A-rank na adventurer, ngunit ang isang mahinang manlalaban na tulad niya ay hindi na bagay na maging bahagi ng isang S-rank na grupo. Masakit marinig iyon mula sa kanya, kaya nagpasya siyang maglakbay ng mag-isa at harapin ang katimugang piitan upang patunayan na hindi siya mababa. Hindi man ang pinakamahusay ang kanyang kasanayan sa paghawak ng espada, malakas pa rin ito para kaya niyang harapin ang isang grupo ng mga goblin ng mag-isa, at dahil kaya rin niyang gumamit ng mga support spell, patuloy siyang nakakapag-buff sa sarili gamit ang strength magic para mapadali ng kaunti ang kanyang mga laban. Medyo mahirap ang pag-timing pero sa sapat na pagsasanay, magagawa niyang mag-cast ng mga spell nang walang kahirap-hirap sa gitna ng labanan, at walang sinuman ang muling tatawag sa kanyang walang silbi. Pagkatapos niyang matapos ang pagpatay ng mga goblin para sa araw, pumunta siya sa teleportation crystal para irehistro ang kanyang card para diretso na siyang makapunta sa ika-7 palapag sa susunod, ngunit habang nandoon siya, nakita niya ang isa pang grupo na tumatakbo patungo sa crystal. Nagsimula siyang lumayo dahil mas gusto niyang hindi makisali sa isang grupo ng mga hindi niya kilala, ngunit habang paalis siya, narinig niya ang mga miyembro ng grupo na nagpapanik dahil bigla silang sinalakay ng isang grupo ng mga orc,
at habang desperadong sinusubukang makatakas, naiwan ang isa sa mga miyembro ng kanilang grupo. Sinusubukan ng pinuno na tiyakin sa sarili na ang pag-iwan sa kanya ay ang tamang desisyon, dahil mamamatay silang lahat kung susubukan nilang lumaban. Tinatanong siya ng iba kung dapat ba silang bumalik para iligtas siya, pero hindi sa tingin ng pinuno na magandang ideya iyon dahil hindi naman sila sapat ang lakas para talunin ang lahat ng orc na iyon. Gayunpaman, narinig ito ni Orhan, at kahit hindi niya ito pakialam, hindi niya matanggap ang ideya na may ibang tao na pinabayaan ang kanilang partido, kaya lumapit siya sa pinuno ng partido at ininsulto ito dahil sa pag-iwan sa isang miyembro ng partido na mamatay. Isa sa mga miyembro ng grupo ang nagalit at sinubukang suntukin si Orhan, sumisigaw na wala siyang pagpipilian dahil hindi siya sapat ang lakas para iligtas siya, ngunit binalibag ni Orhan sa likod ang lalaki at tinawag itong walang silbi bago nagtanong kung saan iniwan ang batang babae. Samantala, sa ibang bahagi ng piitan, na-corner na ng mga orc ang dalagang tinutukoy, at mabilis silang papalapit sa kanya. Sinusubukan niyang maglagay ng hadlang para mapanatiling ligtas ang sarili, pero wala pa rin siyang matatakbuhan, at ilang sandali na lang bago basagin ng mga orc ang hadlang. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata nang tuluyang makalusot ang mga orc at halos garantisado na ang kanyang kamatayan, ngunit sa huling segundo, isang wind spell ang itinapon sa harap ng mga orc, itinulak sila pabalik at nagbigay ng oras para hamarang si Orhan sa harap ng batang babae upang protektahan siya. Ang batang babae ay nasa kalagayan ng pagkabigla dahil hindi niya inaasahang may darating upang iligtas siya, ngunit bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong makipag-usap kay Orhan, nagsimula na ang pag-atake ng mga orc, kaya tumakbo siya palabas upang harapin ang mga ito. Akala ni Sofia isa siyang mandirigma, pero nagulat siya nang makita niyang ginamit ni Orhan ang support magic sa sarili niya sa gitna ng laban. Pagkatapos ay pinutol ni Orhan ang isa sa mga orc sa dalawa, at para mapadali ang mga bagay, binigyan niya ng sharpness V ang kanyang espada para kaya niyang harapin ang natitira sa kanila. Mas marami pang orc dito kaysa sa inaasahan niya, kaya naiintindihan niya kung bakit napilitang tumakas ang grupo, at baka kailanganin niyang humingi ng paumanhin sa kanila mamaya, pero para sa antas ng kanyang kakayahan, madali lang itong harapin. Sabay-sabay na sumugod sa kanya ang natitirang mga orc, kaya't sinimulan ni Orhan na isa-isang taga-tag-in ang mga ito, at nagulat si Sofia dahil hindi pa siya nakakita ng ganito kailanman. Kapag tapos na siya, lumingon si Orhan sa dalagita at tinanong kung okay lang siya, pero sobrang gulat nito na ang nagawa lang niya ay bumagsak sa lupa at umiyak ng umiyak. Sinigurado ni Orhan na maayos lang siya at tinulungan siyang makalabas sa piitan, at pagkatapos noon, nagsimula na siyang lumakad palayo, ngunit tinawag siya ni Sofia at sinabing gusto niyang magpasalamat ng maayos sa pagliligtas sa kanya, kaya nagpakilala siya bilang Sofia Claudel. Nakilala ni Orhan ang apelyidong Claudel, at nakita rin niya ang sagisag sa balabal nito, na nag-alis ng anumang pagdududa tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Nagpakilala rin siya sa kanya, at pagkatapos, inalok ni Sofia si Orhan na ilibre sa hapunan ngayong gabi bilang pasasalamat sa pagligtas sa kanya. Sa una ay tinatangkang tumanggi ni Orhan, ngunit talagang mapilit si Sofia, kaya sa huli ay sumuko siya at pumayag na makipag-date sa kanya. Ilang sandali pa, dinala niya ito sa isa sa mga paborito niyang kainan, at kahit hindi ito ang pinakamagandang lugar, gusto niya talaga ang pagkain dito, kaya sa palagay niya ay magugustuhan din ito ni Orhan. Napansin ni Orhan na ang karatula sa harap ay may parehong sagisag tulad ng balabal ni Sofia, at malinaw na miyembro siya ng Night Sky Silver Rabbits, isa sa pinakamalaking samahan sa kaharian. Napakalakas ng angkan, kaya nagdadalawang isip na siyang makipag-ugnayan kay Sofia dahil baka maging komplikado ang mga bagay. Biglang nakita ni Sofia ang kapatid niya na nakaupo sa isa sa mga mesa, kaya lumapit siya para tanungin kung ano ang ginagawa nito doon. Ipinaliwanag ni Selma na may meeting siya malapit lang, kaya nagpasya siyang pumunta rito para maghapunan. Pero bukod pa roon, tinanong niya si Sofia kung ano ang ginagawa niya rito kasama ang isang lalaki, dahil napakabata pa niya para magkaroon ng boyfriend. Gayunpaman, pagkatapos tingnan ng mas malapitan, napagtanto niya na ang lalaki ay talagang si Orhan, at nagkataong magkakilala sila. Nagulat si Sofia na kilala ni Orhan ang kanyang kapatid, pero imposibleng makalimutan niya ito.
Si Selma Claudel ang pinuno ng pinakamakapangyarihang partido ng S-Rank sa Silver Rabbits, gayon din ang pinakamakapangyarihang enchanter sa buong kontinente. Siya ang dahilan kung bakit napakataas ang pagtingin sa mga support mages pagdating sa pagbuo ng grupo, at nagkataon, siya rin ang enchanter na ginamit ng grupo ni Orhan bilang batayan para palayasin siya. Alam niyang bahagi rin si Sofia ng angkan ng Silver Rabbit, pero hindi niya inaasahang direktang kamag-anak ito ni Selma. Pero hindi niya matandaan na kailanman siyang gumawa ng anumang nakasakit kay Selma, kaya hindi niya maintindihan kung bakit parang galit na galit ito sa kanya. Sinugod ni Selma ang mukha niya at tinanong kung sa tingin niya ay angkop na makipag-date sa 14 na taong gulang niyang kapatid ngayong gabi na. Naiintindihan ni Orhan kung bakit nag-aalala si Selma, kaya sinisiguro niya sa kanya na nagkakamali siya sa pagkaunawa sa sitwasyon at wala siyang anumang romantikong interes sa kapatid nito. Gayunpaman, ang paraan ng pagsabi niya niyan ay lalong nagpagalit kay Selma dahil iniisip niyang sinasabi nito na hindi sapat ang kagandahan ni Sofia para sa kanya. Nagmamakaawa si Sofia kay Selma na tigilan ang paggawa ng eksena sa harap ng lalaking nagligtas sa kanyang buhay, at nang malaman ni Selma na si Orhan ang nagligtas sa buhay ni Sofia, humingi siya ng paumanhin sa kanyang pagiging bastos at nagpasalamat sa tulong nito. Sabay-sabay silang umupo, at ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng pagkakataon sina Orhan at Selma na mag-usap ng ganito. Ipinaliwanag ni Orhan na nagkakilala sila noong raid noong nakaraang buwan, at dahil pareho silang enchanters, marami silang oras na magkasama, kahit na karamihan sa oras ay tumutulong lang si Orhan kay Selma. Sinabi ni Selma sa kanya na malaking tulong siya, pero inaasahan naman talaga yon mula sa isang miyembro ng grupo ng bayani. Gayunpaman, sinabi ni Orhan sa kanya na hindi na siya bahagi ng grupo ng bayani. Nagulat si Selma nang marinig yun dahil hindi niya maisip kung bakit gugustuhing alisin ng partido ang isang kapaki-pakinabang na tao tulad ni Orhan, pero hindi siya nagpapalampas ng magandang pagkakataon, kaya tinanong niya kung interesado siyang tanggapin ang isang trabaho. Sinabi ni Orhan sa kanya na gusto niyang maglakbay ng mag-isa sa ngayon, kaya hindi siya makakasama sa angkan niya. Pero sinabi ni Zeynep na kailangan lang niya ng kasama sa isang ekspedisyon sa pagtuturo na gaganapin ng kanilang angkan bukas, at siniguro niya sa kanya na malaki ang babayaran sa kanyang pagsisikap. Ang kailangan lang niyang gawin ay mag-focus sa pagtuturo sa mga bagong recruit. Plano nilang gumugol ng humigit kumulang 3 araw sa ika-50 palapag, at mayroon na silang grupo ng mga adventurer na may ranggong A na nangunguna sa ekspedisyon, ngunit mas magiging maganda ang pakiramdam niya kung naroon si Orhan para tumulong. Sa huli, matapos makatrabaho siya sa magkasamang pagsalakay, nakita niya kung gaano talaga kahusay si Orhan bilang isang enchanter. Nalulugod si Orhan na marinig na iginagalang ni Selma ang kanyang mga kasanayan sa pagka-enchanter, ngunit kakatapos lang siyang paalisin sa kanyang partido dahil mahina siyang enchanter kumpara kay Selma, at hindi niya nais na limitahan ang sarili sa pagsuporta sa mahika muli, kaya magalang niyang tinanggihan ang alok nito. Nagulat si Selma dahil hindi niya inakala na tatanggihan siya ni Orhan, pero sinabi nito na may mga dahilan siya. Hindi balak ni Selma na ipilit ang isyu kung talagang hindi niya gustong gawin ito, ngunit nagsimulang makiusap si Sofia sa kanya na muling isaalang-alang dahil mas ligtas siya sa ekspedisyon kung naroon si Orhan. Ayaw pa rin ni Orhan na balikan ang mga araw niya bilang isang mangkukulam lamang, pero nang makita si Sofia na nagmamakaawa sa kanya, napag-isip-isip niya ito, kaya sinabi niya sa kanya na pag-iisipan niya muna bago siya magdesisyon. Natutuwa si Selma na marinig na isa sa alang-alang man lang ni Orhan ang kanyang alok, ngunit para maging malinaw, ipinaalam niya sa kanya na tatanggap lamang siya kung papayagan siyang lumaban gamit ang kanyang espada dahil hindi na siya gustong limitado lamang sa mga engkanto. Hindi makapaniwala si Selma sa narinig niya dahil hindi pa siya nakakita ng pagbabago mula sa paggamit ng mahika patungo sa pagiging dalubhasa sa paggamit ng espada, at talagang nagdududa siya na magiging magaling si Orhan bilang mandirigma. Pero naisip niya na kung magiging masama talaga ang sitwasyon, malamang nababalik lang siya sa paggamit ng mahika. Sinabi niya sa lalaki na kung magpapas siya itong sumali sa ekspedisyon, dapat itong pumunta sa punong tanggapan ng Silver Rabbit ng maaga bukas ng umaga, at naghiwalay sila ng landas para sa gabi. Bago umuwi si Orhan, huminto muna siya sa isang tindahan ng armas, at tila malapit siya sa may-ari, kaya naman siya pumunta rito para makipag-usap.
Naghanda ang matandang lalaki ng isang tasa ng tsaa para sa kanya at nagpasalamat kay Orhan sa tulong nito dahil bumubuhos ang negosyo dito simula nang irekomenda niya ang lugar na ito. Gayunpaman, iyon ang medyo gusto ni Orhan na pag-usapan sa kanya. Inimfirmahan niya ang matandang lalaki na siya ay pinatalsik sa grupo ng bayani, kaya ngayon walang makikinig sa kanya kahit na irekomenda niya ang tindahan at gusto niyang humingi ng paumanhin dahil hindi na siya makakatulong. Gayunpaman, sinabi ng lalaki sa kanya na wala siyang dapat ipagpaumanhin. Kung si Orhan man ay bahagi ng grupo ng bayani o hindi, siya pa rin ang parehong tao at napakarami na niyang nagawa para tumulong dito, kung saan lubos na nagpapasalamat ang lalaki. Si Orhan ay maaaring hindi na bayani, pero bayani pa rin siya sa puso, kaya sinabi sa kanya ng lalaki na dapat na siyang mabuhay para sa sarili mula ngayon at tumulong sa maraming tao hanggat gusto niya. Kinabukasan, nagtungo si Orhan sa punong tanggapan ng Silver Rabbit at nakilala ang Pangulo, si Vince Brier. Marami nang narinig si Vince tungkol kay Orhan, kaya sinabi niyang natutuwa siyang makilala ito sa wakas. Sabi ni Orhan, kailangan niya ng ilang detalye patungkol sa ekspedisyon bago siya magpasya kung sasali siya o hindi, kaya pinakiusapan ni Vince si Selma na ipaliwanag sa kanya ang lahat ng kailangan niyang malaman. Ipinaliwanag niya na ang ekspedisyon ay pupunta sa ika-51 palapag, ngunit sa unang araw ay aakyat lamang sila hanggang sa ika-21 palapag, at pagkatapos ay dahan-daang bababa hanggang sa ika-51 palapag. Bago dumating si Orhan, nakipagkita ng maaga si Selma kay Vince para mapag-usapan nila kung gaano katanga ang ginawa ng grupo ng bayani na palayasin si Orhan. Hindi na sila magiging kasing lakas ng dati nilang lakas ngayon na wala na siya, dahil ang kanyang suportang mahika ang nagdala sa kanila sa karamihan ng mga laban. Totoo na mas mababa sa karaniwan ang lakas ng mga spell ni Orhan, pero napakabilis ng kanyang pagcast, hindi bababa sa 4 na beses na mas mabilis kaysa kay Selma. At bukod pa doon, gumagamit siya ng maraming orihinal na salamangka ng sabay-sabay, habang patuloy ding sinusuri ang larangan ng digmaan upang magpasya kung ano ang pinakamagandang hakbang na gagawin. Mahirap paniwalaan ni Vince na ang isang napakahusay na tao ay matatawag na walang silbi, ngunit ipinapalagay ni Selma na napakahusay lang ni Orhan sa kanyang trabaho kaya hindi napansin ng grupo ng mga bayani ang lahat ng kanyang kontribusyon sa kanilang tagumpay. Bumalik sa kasalukuyan, tapos na si Selma sa pagpapaliwanag ng mga detalye ng ekspedisyon, at sa madaling salita, magkakaroon ng 10 magkakaibang grupo ng mga baguhan na may 5 kasama sina Orhan at Selma. Sa karamihan ng pagkakataon, ang mga baguhan ay inaasahang haharapin ang mga bagay-bagay ng mag-isa, ngunit kung may hindi pangkaraniwang mangyayari, papasok ang mga escort upang tiyaking walang masasaktan. Naiintindihan ni Orhan ang buod nito sa ngayon, pero tinanong niya kung bakit 5 lang ang kanilang dalang escort. Karaniwan, sa ganitong maikling schedule ng ekspedisyon, gugustuhin mong bawasan ang panganib hanggat maaari sa pamamagitan ng pagkuha ng maraming escort hanggat maaari. Nag-imbento ng dahilan si Selma at sinabing hindi niya gustong gawing masyadong madali para sa mga baguhan, pero alam ni Orhan na hindi iyon ang tunay na dahilan. Siguradong mayroon silang lihim na layunin na sinusubukan nilang makamit, at imposibleng sasabihin nila ito kay Orhan dahil isa siyang tagalabas, kaya nagpasya na lang siyang huwag na itanong ang bagay na iyon at sumunod na lang. Nagpasalamat si Vince sa pagiging maunawain nito, at bilang bahagi ng kasunduan, makakatanggap si Orhan ng 2 pirasong ginto ng maaga at 10 pa kapag matagumpay na natapos ang misyon. Tinanong ni Orhan kung sigurado sila sa ginagawa nila, dahil ang binabayaran nila sa kanya ay katumbas ng isang taong gastusin sa pamumuhay para sa ilang araw na trabaho, pero sinabi ni Selma sa kanya na sulit sa kanila ang bawat sentimo. Kinabukasan, maagang dumating si Orhan sa pasukan ng piitan gaya ng napagkasundoan, at pagdating niya doon, nakita niya ang isang grupo ng mga bagong manlalakbay na naghahanda sa malapit. Ilang sandali pa, dumating na rin sina Selma at Sofia, at tila masaya talaga si Sofia na makita si Orhan. Medyo masaya kung tatanungin si Selma, kaya pinaalalahanan niya si Orhan na wala pang 18 si Sofia at mas mabuting huwag siyang magtangkang gumawa ng anumang bagay sa kanya. Bukod pa riyan, tinanong ni Selma si Orhan kung bakit siya nakatayo ng napakalayo mula sa iba pang miyembro ng grupo, kaya ipinaliwanag niya na hindi niya gustong kabahan ang mga bagong recruit sa pamamagitan ng pagtayo ng masyadong malapit dahil hindi pa nila siya nakikita noon.
Maganda ang kanyang sinabi, pero kailangan din naman ng mga bagong recruit na makilala si Orhan sooner or later, kaya nagboluntaryo si Sofia na ipakilala si Orhan sa lahat. Una, dinala niya siya para makilala ang tatlong iba pang escort, at nagpakilala sila bilang Anthem, Bernard, at Kathy. Parehong tagapagtanggol sina Bernard at Anthem, habang si Kathy naman ay tagapagpagaling, pero sa tingin ni Orhan ay medyo kakaiba ang buong bagay na ito dahil baka magamit niya ang kanyang espada, pero hindi alam ni Selma iyon noong hiningi niya siyang sumali, kaya ibig sabihin ay balak niyang pumasok ng walang taga-atake sa unahan. Ang dahilan nito ay dahil talagang desperado na si Selma. Sa huli, walang nagawa ang Silver Rabbit sa nakaraang taon, kaya gusto niyang makamit ang isang bagay sa lalong madaling panahon, kahit medyo mapanganib ito, pero hindi niya aaminin iyon. Upang maiwasan ang pagtatanong, binabago niya ang paksa at nag-aalok na ipakilala si Orhan sa mga baguhan sa susunod. Kinakausap niya ang lahat ng mga bagong recruit at sinasabing alam niyang kinakabahan sila sa pagpunta sa kanilang unang dungeon dive hanggang sa ika-51 palapag, ngunit tinitiyak niya sa kanila na walang mangyayaring masama dahil nag-hire siya ng isang grupo ng napakalakas na mga adventurer upang tumulong kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Pagkatapos ay ipinakilala niya si Orhan bilang pundasyon ng operasyon at sinabi sa lahat na nakarating na siya sa ika-74 na palapag noon, kaya maaari silang magtiwala na siya ang magtatanggol sa kanila. Namamangha ang lahat ng mga baguhan sa mga nagawa ni Orhan, lalo na nang malaman nila na dating miyembro siya ng Hero Party, pero hindi sanay si Orhan sa ganitong karaming atensyon, kaya hindi niya alam kung paano tumugon. Ngayong pamilyar na ang lahat kay Orhan, sinabi ni Selma sa kanila na tapusin ang kanilang huling pagsusuri sa kagamitan bago sila bumaba sa piitan. Pagkatapos ay bumaling siya kay Orhan at sinabing gusto niyang samahan ito ang Group 10 dahil sila ang pinakamagandang baguhan sa grupo, kaya sa palagay niya ay marami silang matututunan kung si Orhan ang kanilang magiging halimbawa. Pagkatapos ay ipinakilala siya sa espesyal na grupo 10 na binanggit ni Selma, at nalaman niya na miyembro si Sofia dito, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit 3 lang ang miyembro ng koponan na ito samantalang 4 ang lahat ng iba. Nagsalita si Logan at buong kumpiyansang sinabing dahil walang ibang rookie na makasabay sa kanila, kaya sila pinagsama-sama. Nagpakilala si Logan bilang enchanter ng grupo at sinabing malalagpasan niya balang araw si Selma, at naisip ni Orhan na mabuti na may ambisyon siya, pero medyo problema ang kanyang ugali. Susunod ay si Caroline, at ipinakilala niya ang sarili bilang tagapagtanggol ng grupo, ngunit medyo naguluhan si Orhan dahil tila wala siyang suot na baluti o dala-dalang kalasag. Ipinaliwanag ni Caroline na hindi siya gumagamit ng mga bagay na iyon at sa halip ay lilingan na lang kapag masyadong malapit ang mga halimaw. Sa kanyang pagtatanggol, ang mga tagapagtanggol na uri ng dodge ay talagang umiiral, gagana ang kanyang taktika, ngunit binabalaan siya ni Orhan na ang pagiging tagapagtanggol na uri ng dodge ay nangangailangan ng ilang antas ng secular na kasanayan sa pag-iwas, kaya mahirap itong maisagawa ng mga baguhan. Tinanong niya kung may nagbabala sa mga guro sa kanya tungkol sa learning curve, at binanggit ni Logan na maraming beses siyang binigyan ng babala kay Caroline, pero hindi siya nakinig sa payo, at nagsimula silang mag-away pagkatapos. Ngayon lang naintindihan ni Orhan ang sinabi ni Selma na espesyal ang grupong ito, pero sa magandang balita, nandito rin si Sofia, at siya ang pinaka-normal na estudyanteng maaasahan niya dahil hindi siya magdudulot ng anumang problema. Ilang sandali pa, sabay-sabay silang pumasok sa piitan, at kahit na nagkakagulo silang lahat sa labas at dito, maayos naman silang kumikilos. Masaya silang lahat na kasama si Orhan, pero nagtataka si Caroline kung bakit may sasali mula sa grupo ng bayani sa kanilang ekspedisyon dahil ang Silver Rabbit Clan ay isa sa mga karibal ng grupo ng bayani. Nilinaw ni Orhan na hindi na siya miyembro ng Hero Party, at nagulat si Caroline nang marinig ito, kaya tinanong niya si Orhan kung bakit, pero ayaw aminin ni Orhan na natanggal siya, kaya sinabi niya kay Caroline na huwag makialam sa kanyang buhay. Gayunpaman, patuloy pa rin sa walang tigil na pagsasalita si Caroline at binanggit niya kung paano hindi tumigil si Sofia sa pagmamayabang tungkol sa pagkikita nila ni Orhan noong isang araw, at medyo nahihiya si Sofia, pero iniisip niya na talagang kahanga-hanga si Orhan, at masaya talaga siya na nagdesisyon siyang pumunta sa huli. Ilang minuto lang ang lumipas habang naglalakad sila sa loob ng kuweba, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga lobo sa likod nila, at karaniwan,
kailangan nilang huminto para harapin ang mga ito, pero hindi nag-aalala si Orhan dahil nag-iwan na siya ng maraming bitag sa likod nila noong papasok sila, kaya anumang halimaw na susubukang sumulpot sa kanila ay agad-agad na matutugunan. Sa ganitong paraan, hindi na nila kailangang mag-aksaya ng oras sa pagbabantay sa kanilang likuran, pero nagsisimula na akong makita kung bakit tinaguri ang walang silbi si Orhan dahil hindi niya sinasabi sa kahit sino na siya mismo ang nagbabantay sa kanilang likuran. Habang nagpapatuloy sila sa piitan, nagkaroon ng pagkakataon si Orhan na masilayan kung paano lumaban ang baguhan, at talagang humanga siya. Sa una, akala niya si Logan ay walang iba kundi isang baguhan na may malaking ego, pero mayroon pala siyang magandang kakayahan sa pag-e-enchant. Kung mapapanatili niya ang kanyang output sa mas mahabang labanan, madali siyang makakasali sa isang A-rank na grupo. Gayunpaman, para sa isang dapat na pinuno ng partido, napakasama niya sa pagbibigay ng mga tagubilin, bagaman malamang nagagaling siya sa paglipas ng panahon. Tungkol naman kay Caroline, may bilis siyang kailangan para maging tagapagtanggol na dodge type, pero medyo agresibo siya dahil sa sandaling makakita siya ng halimaw, diretso siyang susugod dito. Teknikal, iyan ang kanyang trabaho bilang tagapagtanggol, pero tila medyo mapanganib pa rin ito kay Orhan. Susunod si Sofia, at hindi siya kasing kahanga-hanga ng dalawa pang kasama niya, pero sapat pa rin ang kanyang kakayahan bilang isang caster, at wala siyang halatang kahinaan sa kanyang estilo ng pakikipaglaban, kaya sa tingin ni Orhan ay may magandang kinabukasan siya. Sa kabutihang palad, maayos ang natitirang bahagi ng ekspedisyon, at sa pagtatapos ng unang araw, matagumpay silang nakarating sa ika-21 palapag ng piitan. Nang magkita sina Selma at Orhan kalaunan, tinanong niya ito kung ano ang palagay nito sa Group 10. Sinabi ni Orhan na tama si Selma na may potensyal ang mga ito, ngunit hindi talaga sila nagtutulungan bilang isang grupo, lalo na si Caroline. Gayunpaman, alam na ni Selma kung gaano kahirap minsan ang mga ito. Oras na para umuwi, kaya nagpaalam sila para sa araw at nagkasundong magkita ulit bukas ng umaga, pero kinabukasan nagising si Orhan sa isang kakilakilabot na tanawin. Opisyal nang nagpahayag sa publiko ang Hero Party tungkol sa pagpapaalis sa kanya, at nangangahulugan iyon na alam na ng lahat sa lungsod ang tungkol dito. Alam niyang mangyayari ito sa bandang huli, pero sana ay pagkatapos na siyang matapos sa ekspedisyon dahil lahat ng estudyante ay humahanga sa kanya dahil akala nila ay miyembro siya ng Hero Party, kaya kung malalaman nilang pinalayas siya, siguradong bababa ang tingin nila sa kanya. Ano man ang mangyari, kailangan pa rin niyang harapin ito, kaya nagsimula siyang magtungo sa pasukan ng piitan para sa ikalawang araw ng ekspedisyon. Gayunpaman, habang naglalakad siya sa kalye, bigla siyang tinawag ni Luna. Siya rin ay miyembro ng Hero Party, at palagi siyang mabait sa kanya tuwing nag-uusap sila, ngunit wala siya sa isang outing ng paalisin si Orhan. Alam niyang ipagtatanggol siya nito kung nandyan siya, kaya nagtataka siya kung magkaiba ang takbo ng mga bagay kung nandyan siya, pero wala nang silbi ang paghihinuha ngayon. Hinihiling ni Luna sa kanya na bumalik sa Hero Party dahil kailangan nila ang kanyang lakas, at nagulat si Orhan nang marinig iyon, kaya tinanong niya si Luna kung ganoon din ang opinyon ng iba, ngunit sinabi niya na hindi pa niya sinasabi sa iba. Dumating lang siya para hanapin siya dahil alam niya kung gaano kahalaga si Orhan sa kanilang koponan. Seryoso siya sa pagbabalik sa kanya, pero nakapagdesisyon na si Orhan. Ayaw na niyang bumalik sa Hero Party, at kahit bumalik pa siya, dahil nasa kaalaman na ng publiko ang balita, hindi na makatuwiran para bumalik siya ngayon. Hindi pa nababasa ni Luna ang pahayagan ngayon, kaya hindi niya alam kung ano ang sinasabi nito tungkol sa kanya, pero pinaalalahanan niya ito na nangako silang magkasamang susupilan ang dakilang labyrinth. Ang pagbanggit dyan ay nagbabalik ng maraming masakit na alaala para kay Orhan, kaya inilayo niya ang kanyang kamay at sinabing matagal na nilang pinanggako ni Luna at ni Oliver iyon, pero si Oliver pa ang nagpalayas sa kanya, kaya hindi na iyon mangyayari ngayon. Palagi siyang umaasa na magkakaibigan silang tatlo magpakailanman, pero hindi na maibabalik ang dati. Habang naglalakad si Orhan patungo sa pasukan ng piitan, nag-aalala siya kung ano ang iisipin sa kanya ng mga bata matapos makita ang artikulo, dahil nakasaad dito na siya ay sinipa palabas sa grupo ng mga bayani dahil sa pagiging mahina. Pagdating niya sa meeting point, nakita niyang nagbubulungan ang lahat ng estudyante tungkol sa artikulo. Nagtataka sila kung bakit hindi sinabi ni Orhan sa kanila na pinalayas siya sa partido,
Pero bago pa man sila makapagsalita sa kanya, dumating si Selma. Humihingi siya ng paumanhin kay Orhan dahil pinuri niya ito sa harap ng mga bata kahapon, sinasabing miyembro ito ng grupo ng bayani, nang hindi alam na siya ay pinatalsik na. Sinabi ni Orhan sa kanya na hindi na kailangang humingi ng paumanhin dahil medyo kasalanan din niya na naging malabo sa paglalahad ng nangyari. Anuman ang mangyari, mapatalsik man siya o hindi, totoo pa rin na nakarating si Orhan sa ika-74 na palapag, at maayos naman ang ginawa niya kahapon, kaya walang dahilan para pagdudahan ng sinuman sa kanila ang kanyang kakayahan dahil sa isang walang kwentang artikulo. Si Caroline at si Sofia ay may buong tiwala pa rin sa kakayahan ni Orhan, ngunit si Logan naman ay tila hindi nagaanong sigurado. Tinanong niya si Orhan kung totoo ang sinasabi sa artikulo, at kinumpirma nito na halos tama naman. Talagang sinipa siya sa grupo ng mga bayani dahil masyado siyang mahina, pero ang mahina ay isang relatibong termino, kaya sinisiguro ni Orhan sa kanila na kaya pa rin niyang ligtas silang ibaba sa ika-51 palapag. Pero habang walang problema ang iba, kumbinsido si Logan na si Orhan ay isang tamad. Pumasok sila sa piitan, at ang plano ay makarating sa ika-35 palapag bago matapos ang araw. Bilang kanilang supervisor, hindi pinapayagan si Orhan na aktibong tumulong sa kanila hanggang sa makarating sila sa ika-31 palapag, kaya hanggang doon, kailangan na lang niyang manood at maging handa sakaling magkamali sila. Pero sa sobrang galing nila, kaya nilang harapin ang mas mababang palapag ng walang gaanong problema. Nang sa wakas ay makarating sila sa ika-31 palapag, si Orhan ang kumuha ng pamumuno at naging tagapagtanggol, ngunit bigla na lang niyang sinabi sa lahat na huminto dahil nararamdaman niya ang mga halimaw sa unahan. Kaya naman, lahat sila ay naghanda sa posisyon ng pakikipaglaban at naghandang labanan ang mga goblin. Hiniling niya kay Caroline na siya muna ang umatake, kaya agad siyang tumakbo palabas, ngunit medyo nasobrahan siya sa pag-atake, kaya baka kailangan niya ng kaunting tulong. Malapit nang hilingin ni Orhan kay Logan na magbigay ng ilang buff sa kanya, pero bago pa man siya makapagsalita, nagsimula na si Logan sa pagbibigay ng buff dahil hindi niya naisip na sulit pang hintayin ang mga utos ni Orhan. Sa huli, kung hindi siya bayani, kahit sino ay kayang gawin ang ginagawa niya. Alam ni Orhan kung ano ang iniisip ni Logan, pero hindi siya nito ginugulo, kaya sa halip, lumingon siya kay Sofia at sa kasamaang palad, mukhang nakaharap siya ng isang orc. Natatakot siyang gumalaw dahil may trauma pa rin siya mula sa halos pagpatay sa kanya sa piitan, pero hindi pa balak ni Orhan na makialam. Sa tingin ni Logan, si Orhan ay isang bigong guro dahil hindi niya nailigtas si Sofia noong nasa panganib ito, kaya naman malapit na siyang tumulong mag-isa. Ngunit sa sandaling iyon, napansin niya na palihim na naglalagay si Orhan ng debuff sa bilis sa orc upang bigyan si Sofia ng mas maraming oras para mag-ayos ng sarili. Pagkatapos ay sinisiguro niya sa kanya na mas malakas siya kaysa sapat para harapin ang ganitong uri ng banta dahil hindi siya nag-iisa tulad noong huli, may Caroline, Logan, at siya rito para suportahan siya kung may mangyaring masama. At dahil sa pagtitiwalang nakuha niya kay Orhan, nagawa ni Sofia na magpalabas ng mas mataas na antas ng fire javelin para wasakin ang orc. Nagulat si Orhan dahil wala siyang kaalam-alam na kaya niyang gumamit ng advanced magic, at nagpasalamat si Caroline kay Sofia dahil sa paggawa ng ganoong hakbang. Binati ni Orhan si Sofia sa mahusay na pagkakagawa ng trabaho, ngunit hindi pa rin makapaniwala si Logan dahil pambihira ang paraan ng paghawak ni Orhan doon, lalo na ang katotohanang nagawa niyang magpalabas ng agility debuff kaagad habang itinutago ito, at walang katuturan na palalayasin ng grupo ng mga bayani si Orhan kung may ganitong uri siya ng kasanayan, kaya wala siyang ideya kung ano ang paniniwalaan. Sa kalaunan, nakarating ang grupo sa ika-35 palapag, ngunit doon, nakaharap sila ng isang higanteng tarantula. Medyo nagulat si Logan dahil alam niyang walang isa sa kanila ang sapat ang lakas para harapin ang bagay na iyon ng mag-isa. Malapit na siyang magmungkahi na umatras sila, pero biglang sinabi ni Orhan sa kanya na magpalakas ng liksi, mahika, at tibay sa iba para makasugod sila. Sa tingin ni Logan, baliw na isipin na atakehin pa ang bagay na iyon, pero tumakbo na si Caroline sa harap ng labanan para harapin ito. Sinusubukan niyang habulin siya, pero sinabi ni Orhan na maghintay siya dahil bilang taga-suporta, magiging bentahe siya kung lalabas siya sa unahan.
Pagkatapos ay tinawag ni Orhan si Caroline at inutusan itong tumalon sa ibabaw ng gagamba para ma-atake nito ang likod nito, at habang ginagawa niya ito, nakakuha siya ng ilang magagandang suntok. Ang gagamba ay nakatuon na lamang sa kanya, kaya sinabi ni Orhan sa kanya na patuloy na galitin ito, ngunit siguraduhing iwasan niyang mahawakan ang lason nito. Ang kanyang liksi ang tanging dahilan kung bakit niya nagagawang daijin ang gagamba, kaya sinabi ni Orhan kay Logan na panatilihin ang buff spell habang binibigkas ni Sofia ang kanyang attack spell. Kapag tapos na si Sofia sa pagcast, naglunsad siya ng ilang air slashes sa gagamba, pinutol ang 4 sa mga binti nito, at naging dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Gayunpaman, hindi pa tapos ang laban. Sinabi ni Orhan kay Logan na magpalabas muli ng lakas at liksi para kay Caroline. Sa una, hindi niya maintindihan kung bakit, pero ilang sandali lang, dumura ang gagamba ng ilang sinulid at sinimulang hilahin si Caroline papasok sa bibig nito. Ito ang dahilan kung bakit hiniling ni Orhan kay Logan na i-cast ng maaga ang strength boost para makalaya si Caroline ng mag-isa, ngunit lumalabas na medyo mahina pa rin siya kahit may buff. Kaya lihim na binigyan ni Orhan ng talas ang kanyang punyal, at ang dagdag na lakas sa paghiwa ay sapat na para sa wakas ay makatakas si Caroline. Pagkatapos nito, sinabi ni Orhan kay Sofia na tamaan ng bato ang gagamba para tapusin ito, at sa gayon, tuluyan nang natapos ang gagamba. Binabati ni Orhan ang lahat sa mahusay na pagkakagawa ng trabaho, at pagkatapos nito, bumalik silang lahat sa ibabaw. Bukas na ang huling araw ng kanilang ekspedisyon kung saan gagawin nila ang malaking pagtulak patungo sa ika-51 palapag, kaya sinabi ni Selma sa lahat na tiyaking sapat ang kanilang pahinga ngayong gabi. Habang paalis na si Orhan para sa araw, bigla siyang tinawag ng dalawa sa iba pang mga supervisor, pero hindi sila narito para magdulot ng anumang gulo, gusto lang nilang hilingin kay Orhan na kumain ng hapunan kasama sila. Mukhang mababait silang tao, at hindi niya talaga nagkaroon ng pagkakataong makipag-usap sa kanila noong ekspedisyon, kaya pumayag siyang sumama sa kanila at sama-sama silang nagtungo sa taberna. Samantala, sina Sofia, Caroline, at Logan ay nakasakay sa karwahe pauwi, ngunit maraming iniisip si Logan matapos makita ang lahat ng ginawa ni Orhan. Naalala niyang binanggit ni Sofia na iniligtas siya ni Orhan mula sa isang grupo ng mga orc, kaya tinanong niya ito kung naaalala nito ang paraan ng pakikipaglaban ni Orhan. Sabi ni Sofia, hindi naman talaga siya nakikinig, pero naaalala niya na nang lumapag siya, nagkaroon ng malakas na bugzo ng hangin, at pagkatapos noon, naglagay siya ng parang mahika sa kanyang espada bago niya pinutol ang mga orc. Ipinapalagay ni Logan na ang salam angkang tinutukoy niya ay tiyak na isang salam angkang nagpapatalas, at mahirap gawin ang mga iyon dahil gumagana ang mga ito sa mga sandata sa halip na sa mga tao. Bukod pa riyan, kakaiba para sa kanya na gumagamit ng espada si Orhan sa pag-atake gayong napakahusay niya sa mahika. Inamin ni Sofia na hindi rin niya alam kung bakit niya ginagawa yun, pero naaalala niyang may narinig siya kamakailan tungkol sa pagiging napapalitan niya ng pagkatao. Na-disappoint si Logan nang marinig niyang pinatalsik si Orhan mula sa grupo ng mga bayani, at nagalit din siya rito dahil sa pagtraidor sa kanyang inaasahan, pero ganap siyang nagkamali. Hindi lang perpektong taga-suporta si Orhan, ginamit pa niya ang agility debuff sa isang orc, na mas mahirap kaysa sa inaakala mo. Ganap na iba ang mga debuff sa mga regular na buff, at kahit si Selma ay bihira lang gumamit ng mga ito dahil napakahirap itong i-cast, ngunit nagawa ni Orhan na magmukhang madali. Nagawa rin niyang perpektong suriin ang larangan ng digmaan at magbigay ng mga utos sa tamang oras, at nagawa pa niyang hulaan ng maaga ang huling pag-atake ng tarantula. Mas mahusay siya kaysa sa anumang mangkukulam na nakita ni Logan noon, kaya walang saysay na lumipat siya bilang targeteer. Tinanong ni Caroline kung malakas man lang si Orhan kapag gumagamit siya ng espada, at kinumpirma ito ni Sofia dahil kung hindi, hindi niya nagawang patayin ang mga orc na sumalakay sa kanya noon. Napagtanto ni Logan na dapat ay henyo si Orhan dahil napakahusay niya sa mahika at paghawak ng espada, kaya alam niyang wala siyang pag-asa na malampasan siya, pero hindi nangangahulugang susuko na siya. Sinumpa niya sa sarili na gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para matutunan ang lahat ng matututunan niya kay Orhan at lumakas hanggang sa kayanan niyang makipagsabayan sa lakas nito balang araw. Samantala, sa panig ni Orhan, kasalukuyan silang kumakain ng hapunan kasama ang iba sa taberna, at gustong-gusto nila kung gaano kasarap ang pagkain dito.
Tinanong siya ng iba kung ano ang ginagawa niya noon para magsaya sa grupo ng mga bayani, pero sinabi ni Orhan na hindi talaga siya nagkaroon ng maraming oras para magsaya dahil siya ang nag-aasikaso sa lahat ng gawain at abalang trabaho ng grupo. Medyo nakakalungkot yan, at kung ganoon nga, mas lalo pang lumalala ang artikulo tungkol kay Orhan na walang silbi dahil parang siya talaga ang literal na haligi ng partido. Sinabi nila sa kanya na huwag na lang pansinin ang mga walang utang na loob na mga hanggal sa grupo ng mga bayani, at malaking bagay para sa kanya na may ibang nagtatanggol sa kanya, kaya nagpasalamat si Orhan sa kanila sa pagiging napakasuporta. Gayunpaman, mayroon pa rin silang ilang tanong na gusto nilang itanong sa kanya, dahil sa kaalaman nila, si Orhan ay dating isang enchanter noong nasa grupo ng mga bayani pa siya, at ayon kay Selma, isa siyang napakahusay na enchanter, kaya nagtataka sila kung bakit siya lumipat sa pagiging isang frontline attacker. Ipinaliwanag ni Orhan na lumipat siya sa paggamit ng espada pagkatapos umalis sa grupo ng mga bayani dahil iyon ang palagi niyang gustong gawin. Sabi niya dati siyang mandirigma sa grupo ng bayani at palagi ng pangarap niyang maging pinakamahusay sa buong mundo, kaya hindi siya makapaniwalang masaya nang makuha niya ang posisyon. Ang kanyang ambisyon ay nagmula sa pagmamasid sa kanyang lolo na palaging nakikipaglaban gamit ang espada, kaya gusto niyang magawa ang mga kamanghamanghang bagay na katulad niya. Kung ganoon ang sitwasyon, tinanong nila kung bakit niya piniling maging enchanter sa simula pa lang, pero hindi naman talaga iyon ang gusto ni Orhan. Noong unang panahon ng grupo ng mga bayani, nang magsimula silang pumasok sa mas mababang palapag, mas naging malakas ang mga halimaw na kanilang nakaharap, kaya hindi na sila makapagpatuloy sa pag-usad gamit ang kanilang kasalukuyang komposisyon ng grupo. Sa panahong iyon nagsimulang kumalat ang impluwensya ni Selma, kaya nagpa siya ang kanilang partido na kailangan nila ng isang mangkukulam, at dahil si Orhan ay isang taong halos lahat ay matututunan, sa kanya napunta ang tungkulin. Mukhang mahirap nga iyon, pero sa magandang balita, ang sakripisyo ni Orhan ang nagbigay daan para makarating sila sa ika-74 na palapag. Gayunpaman, sinabi ni Orhan sa kanila na hindi naman talaga maganda ang nangyari. Oo, ang paglipat niya ay nagpabilis sa kanilang pag-unlad, pero ang pinakamagandang gawin sana ay ang dahan-daang pagbuo ng kanilang lakas dahil hindi pa sila handa sa kung ano ang nasa ika-74 na palapag. At alam niya sa katotohanan na walang anumang pagkakataon na makalagpas ang grupo ng bayani sa palapag na iyon sa kasalukuyan nilang kalagayan, at kahit subukan pa ito ay katangahan. Napansin ng iba na medyo Nathan si Orhan doon, kaya binago nila ang paksa at tinanong siya kung anong uri ng mandirigma ang gusto niyang maging. Sinabi ni Orhan sa kanila na nais niyang maging isang jack of all trades, isang mandirigma, isang taong kayang makarating sa mas mababang palapag ng mag-isa. Namangha ang iba dahil hindi pa sila nakarinig ng ganitong uri ng panaginip, pero kung si Orhan, sigurado silang kaya niya itong gawin. Kinabukasan, nakita natin ang grupo ng mga bayani na diretso sa piitan, at naalaala natin kung paano sinabi ni Orhan na magiging hanggal sila kung susubukan nilang makapasa sa ika-74 na palapag sa kasalukuyan nilang kalagayan. Oo, mukhang may gagawin silang katangahan. Kinabukasan, bumalik si Orhan sa pasukan ng piitan para sa huling bahagi ng ekspedisyon at agad siyang sinalubong ng mga bata. Nagpasya si Caroline na bigyan si Sofia ng pagkakataong makausap si Orhan, kaya binanggit niya na maganda kung makakakuha sila ng gantimpala pagkatapos makumplito ang ekspedisyon. Pagkatapos ay sinenyasan niya si Sofia upang ipaalala sa kanya kung paano niya gustong hilingin kay Orhan na opisyal na sumali sa kanilang guild, ngunit nang malapit na niya itong sabihin, biglang tinawag ni Selma si Orhan, kaya napilitan siyang lumayo muna sa ngayon. Habang naglalakad si Orhan papunta kay Selma, narinig niya ang isang grupo ng mga estudyante na nag-uusap tungkol sa kung paano sinusubukan ng grupo ng mga bayani na makarating sa pinakamalalim na bahagi ng piitan ngayon. Tila nagsisimula sila sa ika-72 palapag, at nang marinig ito ni Orhan, sandali siyang tumigil dahil hindi siya makapaniwala na gagawa sila ng isang bagay na mapanganib, lalo na't kakapalit lang nila sa kanya ng isang bagong miyembro ilang araw na ang nakalipas at wala pa silang oras para magsanay. Nagsimula siyang ma-stress kung gaano kalala ang kahihinatnan nito, ngunit pagkatapos ay naalala niya, sandali lang, hindi ko na ito problema. Samantala, ang Hero Party ay kara-rating lang sa ika-72 palapag ng Southern Dungeon kasama ang kanilang bagong recruit, si Philly Carpenter.
Sa hindi malamang dahilan, hindi nila sinubukan ang kanilang pagtutulungan bago ito, ngunit bilang depensa nila, ang aplikasyon ni Philly ay napunan. 2 araw na ang nakalipas, ipinakilala si Philly sa lahat, at tila nakarating na siya sa ika-100 palapag ng Western Dungeon dati, kaya natural lang, inakala nilang madali para sa kanya na tulungan silang gawin din ito sa Southern Dungeon. Sigurado sina Anlay at Derek na ang mga support spell ni Philly ay mas mahusay kaysa sa anumang maaaring gawin ni Orhan, at mabilis nilang sinimulang ipahayag kung gaano nila siya kinamumuhian. Labis na naiinis sina Derek at Anlay dahil hindi sila hinahayaan ni Orhan na magdaos ng mga magarbong salo-salo kahit na marami silang pera sa bank account ng salo-salo, at ang marinig silang mag-usap ng ganoon ay nagdudulot na ng banta sa Philly dahil mukhang wala na sanang pera ang dalawang iyon ngayon kung hindi pinamamahalaan ni Orhan ang kanilang pananalapi. Putol ni Oliver at sinabihan ang lahat na huwag nang pag-usapan si Orhan dahil ang araw na ito ay dapat tungkol sa pagtanggap kay Philly sa party. Biglang pumasok si Luna dahil nalaman niya lang ang tungkol sa pagsali ni Orhan sa ekspedisyon ng Silver Rabbits, kaya isipin ang kanyang pagkagulat nang malaman niyang pinalitan na pala ng iba si Orhan nang hindi muna siya kinokonsulta. Tinanong niya sila kung bakit kasama na ngayon si Orhan sa Silver Rabbits, at parehong hindi makapaniwala sina Derek at Anlay na nagawa ni Orhan na sumali sa isang kilalang guild sa loob lamang ng ilang araw. Ngunit wala itong binago dahil hindi na siya miyembro ng kanilang grupo. Noong una, nang marinig ito ni Luna, inakala niyang sumuko na si Orhan sa pamumuno ng grupo dahil pinipigilan nila siya. Ngunit buong pagmamalaking sinabi ni Derek na sila ang nagpatalsik sa kanya. Nawalan ng masabi si Luna dahil hindi pa niya naririnig ang ganoong katangang desisyon simula noong nangyari ang drama ni Sisi at Kingsman. Ipinaalala niya sa kanila na si Orhan ang literal na sentro ng kanilang grupo, at kung wala siya, hindi sana sila nakarating sa ganito kalayo, ngunit ayaw itong tanggapin ng iba. Sabi ni Derek, kahit gaano pa kataas ang tingin ni Luna kay Orhan, isa pa rin siyang mababang uri ng talo sa pagiging isang enchanter, at isa pa, wala na siya, kaya wala nang saysay pang magreklamo tungkol dito ngayon. Ayaw ni Luna nito, pero alam niyang wala na siyang paraan para makumbinsi si Orhan na bumalik ngayon, kaya naman nagngingit-ngit na lang siya at tinanggap na nawala na siya sa kanila. Inisip naman ng iba na ang pananahimik ni Luna ay nangangahulugan na sumasang-ayon na siya sa kanila, kaya nagpa siya si Oliver na sumugal ng 2 beses sa mga katangahang desisyon at inanunsyo na gusto niyang subukan ang sinerhiya ng Philly sa grupo sa ika-72 palapag, at kung magiging maayos iyon, lilipat sila sa ika-74 na palapag para talunin ang kanilang record. Agad na tumutol si Luna sa ideya dahil nasisiyahan siyang mabuhay. Sinabi niya kay Oliver na kung gusto nitong subukan ang kakayahan ni Philly, mas makabubuting gawin ito sa isa sa mga mas mababang palapag tulad ng ika-30 palapag para sa kaligtasan, pero lahat sila ay nakatingin sa kanya na parang kakasimula pa lang niyang magsalita ng wikang banyaga. Sa sobrang katangahan ng mga ito, nagulat ako na nagtagal sila ng ganito katagal, at sa hindi malamang dahilan. Mukhang hindi nila maintindihan kung gaano kadelikado ang magsanay ng bagong miyembro ng team sa isang floor na halos hindi nila natalo noong nakaraan. Inamin nina Derek at Ann-Ellie na muntik na silang matalo noong nakaraan, pero sigurado silang si Orhan lang ang dahilan kung bakit sila nahirapan noon, kaya sa isang taong tulad ni Philly na tiyak na mas magaling ng 1,000 beses, walang dapat problema. Tutol pa rin si Luna dito dahil may itim na dragon sa floor na iyon at ayaw niyang mapatay ng buhay, pero sinabi ni Oliver sa kanya na ginagawa nila ito gusto man niya o hindi, at hindi siya pinapayagang tumanggi. Hindi ako magsisinungaling, dapat sana ay sumuko na siya noon pa, pero ayaw pa niyang sumuko sa party, kaya pumayag na lang siya, at ang lagay nito ay kasing sama ng inaakala niya. Kasalukuyang kalaban ng grupo ang isang higanteng mammoth, na karaniwan nilang hindi mahihirapang talunin, ngunit kapag sinubukan nilang atakihin ito, walang anumang pinsala ang espada ni Oliver. Halos hindi maharangan ni Derek ang alinman sa mga atake ng mammoth, at ang mahika ng apoy ni Ann-Ellie ay parang mga kislap lamang. Wala sa kanila ang nakakaintindi sa nangyayari dahil inakala nilang lalakas ang kanilang mga atake ngayong si Philly na ang gumagawa ng mga buff spell, ngunit kabaligtaran pala yon. Halos hindi mapanatili ni Philly ang kanyang mga buff sa grupo, at dahil abala siya sa larangan, hindi niya masuri ang larangan ng digmaan para bigyan sila ng mga tagubilin, kaya nasa kanila na ang desisyon para sa kanilang sarili.
At kung matagal mo nang pinapansin ang kanilang track record, 0-3 sila para sa mabubuting desisyon. Sa wakas ay nagsimulang gumana muli ang mga selula ng utak ni Oliver nang mapagtanto niya na siya at ang iba pa sa grupo ay mas mahina kaysa sa inaakala niya, ngunit hindi pa rin niya maintindihan kung bakit. Sa buong panahong ito, nakatayo lang si Luna sa isang tabi, pinapanood ang buong pangyayari, at ipapaliwanag na niya sana kung saan sila nagkamali ngayong tinamaan na ng realidad ang lahat, ngunit bigla na lang, nakarinig sila ng isang nakakatakot na ungol nang may papalapit sa kanila, at ang itim na dragon ang pinag-aalala ni Luna. Lumapag ang dragon, agad na nadurog ang mammoth at natamba ang lahat, kaya sumigaw si Luna na kailangan na nilang tumakas, ngunit tila, sina Derek at Annalie ay kulang pa rin sa mga brain cells, dahil kahit na nakita lang nila ang bagay na isang beses lang na tinamaan ang mammoth na nahihirapan silang sirain, iniisip pa rin nilang may pagkakataon silang talunin ito, at nakisali si Oliver sa kanilang maling akala na optimismo. Natalo na nila ang dragon dati, kaya inakala niyang magagawa nila itong muli, ngunit iyon ay dahil lamang sa kasama nila si Orhan, at tila hindi pa rin nila iyon naiintindihan. Tumakbo si Derek sa unahan upang subukang harangan ang isa sa mga bolang apoy ng dragon, ngunit hindi niya alam kung ano ang kanyang pinaplano, dahil nang tumama ang apoy na iyon, natamba siya sa sahig na parang isang piraso ng nasunog na tinapay. Agad na sumugod si Luna upang simulan ang pagpapagaling sa kanya, at nanigas si Philly sa takot, pinagsisisihan ang bawat desisyon na humantong sa kanyang pagsali sa grupong ito. Sinubukan ni Annalie na maghagis ng sibat na apoy sa dragon, at nagtagumpay siya, ngunit maaaring nakagawa ito ng negatibong pinsala, dahil ang dragon ay ganap na hindi naapektuhan, at naiwan siyang tulala. Dahil sa kanyang maliit na pag-atake ng apoy, ang dragon ngayon ay nakatingin sa kanya, kaya naglunsad ito ng bowl ang apoy kay Annalie, at sinubukan niyang magtago sa likod ng isang bato para sa kaligtasan, ngunit natatangay pa rin siya ng ilang talampakan. Nagkakaroon ng panic attack si Oliver habang pinapanood niyang nagkakamali ang lahat, kaya sinigawan siya ni Luna na umiwas agad dahil kailangan nilang makatakas bago mahuli ang lahat. Sa wakas ay bumalik siya sa kanyang katinoan at sumang-ayon na tama si Luna, ngunit medyo may problema sila dahil ang dragon ay naglalabas ng apoy, at sina Derek at Annalie ay wala pa ring malay. Hiniling ni Luna kay Oliver na bigyan siya ng oras habang pinapagaling niya ang dalawang iyon, kaya tinawagan niya si Philly para paalisin ito sa kanyang pagkakatulala at inutusan itong maglagay ng pinakamaraming buff hanggat maaari. Ginawa ni Philly ang itinuro, kaya sinimulan ni Oliver na dagdagan ang kanyang ultimate move. Gayunpaman, nang tumama ang slash ni Oliver sa fireball ng dragon, tuluyan itong na-negative, at siya ay napatalsik din pabalik. Nawalan ng pag-asa si Oliver dahil kung kahit ang kanyang pinakamalakas na atake ay hindi kayang sirain ang dragon, ano ang dapat nilang gawin? Nadismaya si Luna nang makita si Oliver sa isang mahinang estado ng mundo kahit na dapat ay siya ang pinuno, ngunit dahil ganito na ang sitwasyon, sinabi niyang ang tanging pagpipilian na lang nila ay gamitin ang pabago-bagong gate na itinatago nila para sa mga emergency. Ang pabago-bagong gate ay isang mahiwagang bagay na maaaring lumikha ng koneksyon sa pagitan ng mga antas ng piitan, na nagpapahintulot sa mga adventurer na maglakbay mula sa isang palapag patungo sa isa pa kaagad, ngunit mapanganib ito dahil maililipat ka sa boss room ng ibang palapag at ang numero ng palapag ay ganap na random. Naisip ni Philly na masyadong mapanganib ito dahil sa sandaling makatawid sila, kakailanganin nilang labanan ang boss ng ibang palapag. Ngunit wala silang pagkakataong talunin ang dragon kung mananatili sila, kaya kakailanganin nilang gamitin ang gate at magdasal na sana ay ipadala sila sa isa sa mga mas madaling palapag. Pinaandar ni Oliver ang gate, at pagkatapos kunin sina Derek at Annalie, naghanda silang tumalon, ngunit sa huling segundo, biglang hinaranggan ng dragon ang kanilang daan gamit ang isang pader ng apoy, at habang sumusulong ito patungo sa kanila, sa halip ay dumaan ito sa gate. Matapos makaalis ang dragon, nakahinga ng maluwag si Derek dahil hindi na nila ito kailangang harapin pa, ngunit sumigaw si Luna na ito na ang pinakamasamang bagay na maaaring mangyari. Napagtanto ni Oliver na nangangahulugan ito na ang dragon ay malamang na na-teleport sa isang random na boss area sa dungeon, kaya posible na maraming baguhan ang makakasalubong ng dragon dahil sa kanila. Sinabi ni Luna sa lahat na kailangan nilang bumalik sa guild at bigyan sila ng babala upang mapilitan nilang i-teleport ang lahat ng adventurer palabas sa lalong madaling panahon.
Lahat ng guild card ay may kasamang feature na nagbibigay daan sa kanila na puwersahang ilabas ang mga rehistradong miyembro sa dungeon kung sakaling may emergency, kaya ang pinakamahusay nilang gawin ay siguraduhing walang masasaktan. Medyo nag-aalala si Oliver dahil tiyak na makakatanggap sila ng maraming parusa mula sa guild para sa kaguluhang ito, ngunit mas mahalaga sa kanya ang pagtiyak na walang masasaktan, kaya naghanda siyang bumalik agad sa guild. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ni Luna na masyadong mahina pa rin sina Anlay at Derek para maglakad, kaya kailangan niyang hintayin itong matapos ang pagpapagaling bago sila makaalis. Habang pinapagaling ni Luna ang dalawa, ipinaalala niya kay Oliver na kailangan nilang labanan ang dragon pagkatapos nilang hilingin ang puwersang mag-teleport, at kapag nangyari iyon, kakailanganin niya itong ipagpalit kay Philly at kay Orhan. Hindi inaasahan ni Oliver na maririnig iyon mula sa kanya, at sa totoo lang, ayaw ni Luna sa ideya na ipaayos kay Orhan ang kanilang gulo pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ng grupong ito, ngunit wala silang ibang pagpipilian. Naputol ang kanyang sasabihin bago pa niya ito maipaliwanag kanina, ngunit ang dahilan kung bakit tila nanghihina ang lahat ngayon ay dahil wala rito si Orhan. Sinabi niya sa kanila na isa-isa, wala ni isa sa kanila ang nanghina, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Oliver dahil ang kanyang banal na hiwa ay hindi man lang kayang kalmutin ang dragon. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Luna na ito ay dahil sa kapabayaan ni Oliver. Ang lakas ng isang support spell ay nakasalalay sa caster, habang ang tagal ay nakasalalay sa magic resistance ng tatanggap, at nagkataon na si Oliver ay may napakataas na magic resistance, kaya ang mga spell ni Philly ay tumatagal lamang ng halos 1 minuto para sa kanya bago niya kailanganing baguhin ang mga ito. Hindi ito naging problema para kay Orhan dahil nasubaybayan niya ng maayos ang mga oras ng spell. Ikinatwira ni Oliver na dapat ding gawin ito ni Philly dahil mas marami siyang talento bilang isang enchanter kaysa kay Orhan, at sumang-ayon si Luna na ang likas na talento ni Orhan bilang isang enchanter ay mababa, ngunit iyon mismo ang dahilan kung bakit siya nakaisip ng ilang orihinal na spell upang mapunan ang kanyang mga kahinaan. Labis na nagulat ang iba dahil ito ang unang pagkakataon na narinig nila ito, at ang isang salamangkero na may orihinal na spell ay napakabihirang. Mas mahina nga ang mga base enchantment ni Orhan kaysa sa karaniwan, pero nakaisip siya ng orihinal na spell na nagpapalakas ng kanyang spell potency ng 50 beses. Nahihirapan si Philly na paniwalaan iyon dahil kahit si Selma ay 10 beses lang nakapagpalakas ng kanyang mga spell pero iyon ang totoo. Ang Divine Slash ni Oliver ay gumagana sa pamamagitan ng pag-iipon ng enerhiya at paglabas nito ng sabay-sabay, at sa teorya, kung mas matagal pa siyang nag-iipon ng enerhiya, makakagawa sana siya ng kaunting pinsala sa dragon, pero nasanay na siya sa mga buff ni Orhan, kaya mas naging efficient ang skill kaya mas kaunti ang kanyang effort, at ganoon din kay Anil. Nasanay na siya sa mga buff ni Orhan kaya gumamit na lang siya ng mga mid-tier spell kaysa sa mga advanced spell dahil mas madali itong gamitin. Bukod pa riyan, gumagana rin ang mga spell ni Orhan sa mga kagamitan, kaya lahat ng kanilang mga atake at depensa ay naging lubos na umaasa sa mahika ni Orhan nang hindi nila namamalayan. Biglang nabuhay muli ang lahat ng kanilang mga brain cell nang sa wakas ay napagtanto nila kung gaano kahalaga si Orhan sa grupo. Ngunit ilang sandali pa, biglang bumagsak ang katalinuhan ni Oliver nang mangibabaw ang kanyang ego, at nakumbinsi niya ang sarili na ang pagkatalo niya sa dragon noon ay walang kinalaman kay Orhan. Kahit na malinaw nating nakikita si Orhan na dala ang koponan sa flashback, para naman kina Orhan at sa iba pa, ngayon ang huling araw ng ekspedisyon, kaya magsisimula sila sa ika-36 na palapag at magpapatuloy hanggang sa makarating sila sa ika-50 palapag, pagkatapos nito ay ligtas silang magte-teleport palabas ng piitan. Mukhang medyo diretso lang, ngunit sa hindi malamang dahilan, may masamang kutob si Orhan tungkol sa lahat ng ito. Totoo na makakaharap nila ang mga halimaw na hindi kayang harapin ng mga bagong recruit ng mag-isa, ngunit dahil aktibo ang lahat ng mga supervisor, kasama na siya, dapat ay magagawa ito. Ngunit nakakaramdam siya ng hindi magandang pakiramdam mula sa piitan ngayon at hindi niya ito matukoy. Patuloy siyang nag-iisip ng posibleng dahilan, ngunit pagkatapos ay nag-ambala siya ng mga batang tumatawag sa kanya dahil sa tuwa, at labag sa kanyang mabuting pagpapasya, nagpasya siyang isantabi muna ang kanyang mga alalahanin. Patuloy na humihingi si Caroline ng mga tip kay Orhan para mapabuti ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban dahil gusto niyang pumatay ng maraming halimaw hanggat maaari,
ngunit sinabi sa kanya ni Orhan na may limitasyon sa kung gaano karami ang magagawa niya habang baguhan pa lamang siya. Ipinaalala niya sa kanya na ang trabaho niya bilang tagapagtanggol ay protektahan ang grupo, kaya hindi siya dapat masyadong nakatutok sa pag-abante sa lahat ng oras, pero sabi niya ay hindi masaya ang ganoong paraan. Sumabat si Logan at sinabihan si Caroline na magpasalamat sa payo ni Orhan dahil kahit si Albert ay ganoon din ang sinasabi, pero ang marinig ang pangalang iyon ay nakakuha ng atensyon ni Orhan dahil si Albert Sensible ay ang sikat na ace adventurer ng Silver Rabbit Guild. Namatay siya noong nakaraang taon habang nakaharap ang Black Dragon sa floor 72, at tila alam ito ni Caroline dahil tila namatay si Albert habang pinoprotektahan ang isa sa kanyang mga kasamahan kahit na iyon ang trabaho ng tagapagtanggol, at ayaw niyang mangyari iyon sa kanyang koponan, kaya naman palagi siyang nauuna sa iba. Makikita ni Orhan sa tingin sa kanyang mga mata na mayroong malalim na trauma doon, at hindi siya binabayaran para maging isang therapist, kaya nagkunwari na lang siyang hindi niya nakita iyon at sinubukang mag-move on. Ngunit nang sandaling iyon, nagsalita si Sofia at tinanong si Orhan kung may mga tip na maibibigay siya dahil gusto niyang malaman kung ano ang dapat niyang pagbutihin, at humingi rin si Logan ng ilang payo. Maya-maya, nakarating na silang lahat sa piitan, at habang nagpapahinga sila, lumapit si Selma kay Orhan upang banggitin na sa tingin niya ay maganda kung gaano naging mainit ang pakikitungo ng mga bata sa kanya kamakailan. Inamin niya na medyo nag-aalala siya kung paano nila siya tatrituhan matapos lumabas ang artikulong iyon sa pahayagan, ngunit tinanggap pa rin siya ng lahat. Naalala ni Selma na narinig niya sina Orhan at ang mga bata na nag-uusap tungkol kay Albert kanina, kaya ikinwento niya kung gaano kalungkot ang pagkawala nito para sa mga Silver Rabbits. Pagkatapos noon, natalo ni Orhan at ng grupo ng mga bayani ang Black Dragon, ngunit napakahirap nito, kaya alam ni Orhan na hindi namatay si Albert dahil mahina ito. Isa lamang itong hindi inaasahang pangyayari. Nagpatuloy si Selma sa pagkukwento kung gaano kahirap makahanap ng isang taong may kakayahang pumalit sa butas sa guild na iniwan ni Albert, at alam ni Orhan na ginagamit niya ito bilang pagkakataon para i-recruit siya, ngunit hindi siya interesado. Sinabi niya sa kanya na ang isang grupo ay hindi nangangailangan ng dalawang enchanter, at naiintindihan iyon ni Selma, ngunit dahil sinabi ni Orhan na lilipat siya sa swordsmanship, iniisip pa rin ni Selma na magiging mahalagang asset siya sa team. Pagkatapos noon, opisyal na nagsimula ang misyon at lahat ay nakapag-isip ng maikli tungkol sa plano bago sila umalis. Si Orhan at ang iba pa ay itinalaga sa Group 10, kaya sila ay nasa pinakadulo ng formation, ngunit nangangahulugan lamang iyon na sila ang itinuturing na pinakamaaasam na miyembro ng grupo. Medyo kinakabahan si Sofia dahil halos mag-isa sila rito, ngunit sinabi ni Orhan na ito ay isang kinakailangang karanasan dahil sa kung gaano kakomplikado ang layout ng isang piitan, kakailanganin nilang matutunan kung paano ito ay navigate ng mag-isa kung sakaling mahiwalay sila sa iba pang miyembro ng grupo. Sumang-ayon si Logan kay Orhan, ngunit ayaw pa rin ni Caroline ang ideya na posibleng maliga dito sa ibaba. Sabi ni Orhan, kaya mahalagang maglaan ng oras sa pangangalap ng impormasyon para sa pagsisid sa piitan ng maaga, lalo na sa mga mapa ng layout ng piitan para hindi ka mabigla sa anumang sorpresa. Sa pagkakataong iyon, hiniling ni Caroline kay Orhan na ibahagi sa kanila ang ilan sa kanyang impormasyon dahil mas malayo na ang napuntahan niya sa piitan kaysa sa lahat ng iba pa, at gusto nilang matuto ng kaunti tungkol sa pinakamalalim na palapag ng piitan. Walang nakikitang masama si Orhan sa pag-uusap tungkol dito, kaya sinabi niya sa mga bata na ang mga mas mababang palapag ay opisyal na nagsisimula sa bandang palapag 76, at ang mga palapag mula roon ay karaniwang may temang yelo o nyebe. Para naman sa pinakamalalim na palapag, hindi iyon nagsisimula hanggat hindi ka nakakarating sa palapag 71, ngunit halos wala siyang pagkakataong magpaliwanag tungkol sa sahig dahil paulit-ulit siyang sinasamantala ng iba. Samantala, sa unang tingin, dumating si Luna sa Adventurers Guild kasama ang iba pang miyembro ng Hero Party, at agad siyang humiling na makipagkita sa Guildmaster dahil may importante siyang sasabihin dito. Isa sa mga receptionist, si Eleanor, ang nagsabi kay Luna na ang Guildmaster ay kasalukuyang nasa isang meeting, kaya kailangan niyang maghintay muna kung gusto niya itong makilala. Ngunit balis ang sinabi ni Luna na wala ng oras dahil kailangan nilang pilitin ang lahat na ay teleport palabas ng piitan agad-agad.
Pagbalik sa piitan, nagpatuloy ang grupo sa paglalakbay sa piitan, ngunit nagsisimula na silang makaramdam na may mali dito. Una, matagal na silang hindi nakakakita ng kahit isang halimaw, at dahil ganito kalaki ang silid, dapat ay marami sila. Tinanong ni Logan si Orhan kung ganito ba talaga ang karaniwang nangyayari sa floor 40, ngunit ngayon pa lang siya nakakita ng ganito. Parang lahat ng halimaw ay natatakot sa isang bagay, ngunit wala siyang ideya kung ano ito. Nagsisimula ng ma-frustrate si Caroline dahil gusto talaga niyang lumaban, at sa swerte naman, may isang goblin na malapit lang, kaya agad niya itong sinugod. Sinubukan siyang babalaan ni Orhan na tumigil dahil sapat ang lakas ng goblin na iyon para matap siya ng isang beses, pero hindi siya pinansin ni Caroline. Kaya napilitan si Orhan na iligtas siya at i-debuff ang goblin para mabigyan siya ng sapat na oras para matalo ito. Masayang ibinalita ni Caroline na natalo na niya ang goblin, pero sinabi sa kanya ng iba na labis na pabaya ang ginawa niya. Noong una, wala siyang pakialam, pero itinuro nila na kung wala si Orhan dito, baka nalagay siya sa panganib, at saka mapipilitin sina Sofia at Logan na iligtas siya, kaya ilalagay niya sa panganib ang kaligtasan ng kanyang grupo. Napagtanto ni Caroline na mali siya at humingi ng tawad sa kanyang pagkakamali, pero hanggat mas magiging maingat siya sa hinaharap, hindi siya sisisihin ni Orhan. Sa katunayan, dahil mahilig makipaglaban si Caroline sa mga halimaw kahit isa siyang tagapagtanggol, inalok siya ni Orhan na turuan siya ng isang espesyal na pamamaraan na tinatawag na active defense. Natuwa si Caroline at hiniling niya rito na ipaliwanag pa ang tungkol dito, kaya sinabi ni Orhan na ito ay isang paraan ng pag-akit ng mga atake ng iyong kalaban upang manatili silang abala habang ang iba pa sa iyong grupo ay naghahanda ng kontra-atake. Kailangang pisikal na maghanda ang bawat nabubuhay na bagay bago maglunsad ng atake, ngunit kung magagawa mo ang paghahandang iyon, maaari mong epektibong ma-stunlock ang iyong kalaban sa loob ng maikling panahon. Ngunit para magawa ito, kailangan mong mapag-aralan ang mga pattern ng atake ng iyong kalaban at umatake bago pa man nila ilabas ang kanilang attack. Sa tingin ni Caroline, parang isang magandang paraan iyon para talunin ang mga halimaw, ngunit ipinaalala ni Orhan sa kanya na ang layunin ay hindi talunin ang mga halimaw. Ang dapat niyang layunin ay pigilan lamang sila sa pag-atake hanggang sa maging handa ang kanyang mga kasamahan sa koponan, at sinabi ni Caroline na naiintindihan niya. Samantala, sa unang tingin, ang Guildmaster ay nakikipagpulong sa Hero Party, ngunit wala siyang ideya kung ano ang napakahalaga kaya kinailangan nila siyang tawagin ng biglaan. Nagsalita si Luna at sinabi sa kanya na kailangan nilang pilitin ang lahat na mag-teleport palabas ng piitan ngayon din, ngunit nag-aalangan ang Guildmaster na sumunod dahil ang teleportasyon sa ganoong kalaking sukat ay nagkakahalaga ng napakalaking mana, kaya hindi nila ito magagawa maliban na lang kung ito ay isang seryosong emergency, ngunit hindi maaaring lumala pa ang sitwasyon kaysa sa kasalukuyan. Ipinaliwanag ni Luna na ang itim na dragon ay nagawang dumaan sa kanyang pabago bagong gate at kasalukuyang nasa isang random na palapag sa piitan. Kung walang gagawin, may makakasalubong ito sa kalaunan, kaya kailangan nilang kumilos ng mabilis. Gayunpaman, ayon sa mga patakaran, kailangan pa ring mag-usap ang Guildmaster bago i-activate ang Force Teleport. Samantala, pabalik sa piitan, hiniling ni Logan kay Orhan na turuan siya kung paano gumamit ng debuff spells, ngunit sa palagay ni Orhan ay hindi iyon magandang ideya kung isa sa alang-alang kung gaano kahirap itong makabisado. Ang bisa ng isang debuff spell ay higit na nakasalalay sa magic resistance ng target, kaya para magamit ito ng epektibo ni Logan, kailangan niyang makabisado ang nuance ng spell at matutunan ang individual na magic resistance para sa bawat halimaw sa piitan. Bukod pa riyan, ang debuff magic ay hindi gaanong epektibo laban sa mga halimaw sa mas malalalim na palapag, kaya hindi praktikal na matutunan ito bilang pangunahing kasanayan. Gayunpaman, may alam si Orhan na isang trick na maaaring maging kapaki-pakinabang sa kanya. Itinuro niya ang isang pares ng mga lobo na sumusugod sa ganitong direksyon, ngunit sa halip na gumawa ng anumang bagay upang atakihin ang mga lobong iyon, naghintay lamang si Orhan, at pagkatapos ng ilang segundo, na-trigger nila ang isa sa mga bitag na inilatag niya noon. Namangha ang iba dahil ngayon lang sila nakakita ng katulad nito. Kaya ipinaliwanag ni Orhan na isa itong simpleng trick na magagamit para maiwasan ang paglusob ng mga kalaban habang sila ay nasa piitan,
at makabubuting matutunan ni Logan ang teknik na ito dahil trabaho ng isang enchanter na mapanatili ang kalamangan sa larangan ng digmaan para sa kanyang grupo. Pagkatapos ay humarap si Orhan kay Sofia at sinabi sa kanya na kung gusto niyang lumakas, dapat siyang matutong gumamit ng parallel casting. Kaya na niyang gumamit ng mga special grade spell, ngunit ang mga ganitong uri ng spell ay nangangailangan ng oras upang ma-activate, kaya natutunan niya kung paano mag-parallel cast. Maaari niyang simulan ang pag-cast ng pangalawa sa kalagitnaan ng una upang mabawasan ang downtime. Kakailanganin ng kaunting pagsisikap upang maging dalubhasa, ngunit kahit sino ay maaaring matutong mag-cast ng kahit dalawang spell ng sabay-sabay kung sapat na ang oras, kaya sinabihan siya ni Orhan na subukan ito kapag natapos na ang misyon. Sinabi niya na malamang na maaari niyang ipaturo sa kanya si Selma mamaya, at tama siya tungkol doon, ngunit sinabi niya na mas gugustuhin niya kung si Orhan ang magturo sa kanya. Nagulat siya nang marinig niya itong sinabi, at gusto niya sanang tanggihan ito, ngunit hindi niya maaaring tumanggi sa isang mukhang ganoon, kaya pumayag siyang sanayin ito mamaya. Samantala, sa unang tingin, handa na ang mga paghahanda para sa forced teleportation, kaya kapag na full charge na ang spell, sisimulan na ng Guildmaster ang teleportation. Pagkatapos nito, sinabi niyang gusto niyang bumalik ang hero group sa piitan at talunin ang itim na dragon, ngunit lahat sila ay nagkatensyonado nang marinig iyon dahil alam nilang walang paraan para matalo nila ang bagay na iyon. Sinubukan ni Inelli na gumawa ng dahilan tungkol sa kanila, dahil kailangan niya ng oras para makabawi mula sa kanilang nakaraang labanan, ngunit pinutol siya ni Luna at sinabi sa Guildmaster na babalik sila sa piitan para patayin ang dragon sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, may isang kahilingan. Sa piitan, nakarating ang grupo sa floor boss room, at dahil medyo masyadong advanced ang isang ito para sa mga recruit, ang mga supervisor na ang gagawa nito ng mag-isa. Tumungo si Orhan sa mga frontline kasama ang iba pang mga supervisor, at sa sandaling magsimula ang labanan, sumugod siya upang ilihis ang atensyon ng troll habang ang lahat ay naghahanda ng pag-atake. Mahusay na kinontrol ni Orhan ang paggalaw sa larangan ng digmaan, at salamat sa kanya, nagawa nilang patayin ang troll sa loob ng ilang minuto, kaya maayos ang lahat. Gayunpaman, sa panig ng hero party, napakasama ng sitwasyon. Pabalik na sila sa piitan kasama si Luna na nangunguna, ngunit ang iba ay nalilito kung bakit niya hiniling sa Guildmaster na ay teleport muna ang mga tao sa palapag 40 hanggang 50. Ipinaliwanag ni Luna na ito ay dahil malamang na nasa isa sa mga palapag na iyon si Orhan, at kakailanganin nila ang tulong niya kung plano nilang talunin ang dragon. Sa panig ni Orhan, siya at ang iba pa ay sa wakas ay nakarating sa boss room ng ika-50 palapag, at napatay na nila ang halimaw ng alimango dito, kaya opisyal na tapos na ang misyon. Gayunpaman, nang akala ni Orhan ay makakapagpahinga na siya, ang espasyo sa itaas ng lahat ay nagsimulang mabitak at biglang lumitaw ang itim na dragon, na nag-iwan sa lahat ng takot.